For me, for Bebs. For me, for Bebs. Ganito ako kapag nagtatakal ako ng bigas kapag magsasayang ako sa rice cooker gamit ang maliit na takalan, Papa Dudut. Isinasama ko kasi palagi sa susunod na meal si Bebs para tipid sa kuryente. Kaya lang noong iniwan na ako ni Bebs, for me and me na lamang. Saka ako maiiyak. Ang hirap tanggapin na wala na kami, Papa Dudut. 11 months and 18 days kami at ilang araw na lang ay anniversary na namin. Kaso, wala eh. Hindi ako sapat para sa kanya kahit ginawa ko naman ang lahat. Ibinigay ko naman ang lahat ng kaya kong ibigay. Dear Papa Dudut, 17 years old ako noon, Papa Dudut, at 16 naman si Bebang. Oo, Bebang ang palayaw niya. Pero alam mo kung gaano kapangit ng palayaw niya ay siya naman ang kinaganda niya. Lalo na ng mukha niya. Napakaputi at napakakinis pa niya, Papa Dudut. Daig pa niya nagugluta at natural na mapula ang mga labi niya. Nakilala ko siya sa parlor. February 17, 2017. Sa parlor kasi ang tambayan ng dati kong best friend na si Ali. Si Ali anak ng Arabo pero hindi siya kinilala ng tatay niya. Nabuntis lang yung nanay niya ng Arabo noong magtrabaho ito bilang DH sa Saudi. Gwapo si Ali kaso nga lang mahirap lang sila. Nag-asawa po ulit ang nanay niya at nagkaroon siya ng maraming kapatid. At para matupad ni Ali ang pangarap niyang maging pulis, ay jumowa siya ng bakla. Si Kuya Rodel na isang baker o panadero. Doon sila sa parlor nagkikita kasi amiga ni Kuya Rodel yung baklang may-ari ng parlor kung saan ko nakilala naman si Bebs. Si Bebs na minahal ko ng sobra. Si Bebs na kumumpleto sa buhay ko. Si Bebs na itinuring kong mundo ko. Si Bebs na naging dahilan kung bakit may tattoo ako sa dibdib na bear. Letters B, E, A, R. Yung B kay Bebang at yung R naman ay galing naman sa pangalan kong Aaron. Oo nga pala. Ako po si Aaron at tubong Santa Rosa, Nueva Ecija. Kasalukuyang nagtatago sa dahilang mamaya niyo po malalaman. Ang kwento pong ito ng buhay ko ay hangad kong magbubukas sa inyong kaisipan tungkol sa pag-ibig na hindi ninyo nakasanayan. Umaasa ko sa inyong pangunawa at pagtanggap sa buhay na likha ng modernong mundo sa ngayon. Noong araw na yon, ang una kong makilala si Bebang o Bebs sa beauty parlor ay beast mode siya noon. Nakasimangot pero napakaganda pa rin niya. Palihim ko siyang tinititigan. Noong umalis na kami sandali ni Ali sa parlor ay noon ko siya tinanong, Papa Dudut. Kilala mo ba yung babae doon? Si Bebang? Natawa pa ako nung marinig ko ang pangalang yon. Si Bebang lang naman yung tunay na babae doon eh. Bebang talaga? Sabi ko. Natawa din ako nang una ko marinig ang pangalan niya. Kaganda-ganda ang pangit ng pangalan. Oo, maganda siya. Tinamaan nga ako sa kanya Ang sabi ko pa kay Ali. Naku tol, yung ganung babae, hindi dapat kainlaban. Pokpok yun. Si Bebang, may 500 pesos ka lang, maisasama mo na yun. Pokpok? Oo. Sige nga, sabihin mo mamaya mag-check-in kami. Ay tol, hindi pwede ako no. Hindi ko kinakausap yon kasi pinagseselosan siya ni Rodel. Di text na lang natin. Wala akong number niya. Pero sige, ipapasabi ko na lang kay Mona. Yung isang beautician doon. O sige ha, aasahan ko yan. Getol. Alam mo Papa Dudut,
Iniisip ko pa nga na ginajaming lang ako ni Ali nung sabihin niyang easy to get si Bebang. Hindi kasi halata at wala siyang makeup at desente kung manamit. Pero kinagabihan ay kasama ko siya sa apartment ko. At nangyari na nga ang dapat na mangyari sa halagang 500 pesos. Sa apartment ko siya natulog at kinausap ko siya. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Tanong ko. Anong ginagawa ko? I mean sa trabaho mo. Wala akong choice. Mahirap pa kami sa daga at gusto kong makatapos ng pag-aaral. May pangarap ako. Pwede ka naman makapagtapos ng pag-aaral ng hindi ka hindi sa ganyang klase ng trabaho. Anong trabaho ang papasukin ko? 16 lang ako. At saka whole day yung klase sa school. Kahit nga sa mga beer house ayaw akong tanggapin. Bebang, dito ka na lang sa akin. Magsama na lang tayo. Akong bahala sa pag-aaral mo. Noon papadudot ay tinitigan ako ni Beb sa mata. Pag-iisipan mo ha, at least dito hindi ka na kailangan magbenta ng katawan para lang makapag-aral ka. O sige. Ramdam ko ang saya sa puso ko noon papadudot pero hindi ko pinahalata at sa halip ay hinalikan ko siya sa noo sabay sabing, mamahalin kita. Aalagaan. Alam kong wala ka pang damdamin para sa akin sa ngayon pero siguro kapag nakilala mo ko ng mabuti, malay mo mahalin mo rin ako. O sige, subukan natin, sagot niya. Okay, tandaan mo tong petsang ito ha, February 17, 2017. Next month, magse-celebrate tayo ng ating first monthsary. Sige. Ni walang expression sa mukha niya pero nauunawaan ko yon. Nauunawaan ko na maging ang pag-oo niya sa relasyong inaalok ko ay parang pagkapit pa rin sa patalim. Alam ko din na naaakit lang talaga ako sa kagandahan niya. Nangihinayang, naaawa, pero handa akong sumugal. Si Bebs ang unang babaeng ginusto kong seryosohin papadudot. Pangalawang karelasyon ko siya. Nagkaroon din ako ng girlfriend noong una noong 16 pa lamang ako pero hindi naman nagtagal. 2 weeks lang kami kaya hindi ko naranasan yung mag-celebrate ng monthsary, bagay na kinaiinggitan ko sa mga kaibigan ko. Maging kina Ali nga at Kuya Rodel ay buwan-buwan na nagse-celebrate ng monthsary. Laging may regalo si Ali tuwing monthsary nila at babaha ng alak kinagabihan. Gusto ko ring maranasan ang makipag-date tuwing Valentine's Day, bagay na hindi ko pa nararanasan noon. Sayang nga lang dahil 17 ko nakilala si Bebs. 3 days after Valentine's Day. Si Joey na isa sa mga kaibigan ko noong grade 6 kami ay may girlfriend at nag-date sila noong Valentine's Day. Naiinggit ako. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay sana ay magka-girlfriend din ako na bibigyan ko ng bulaklak at tsokolate. Alam ko kasing romantiko akong tao at handa akong gawin ang lahat para sa minamahal ko. Si Bebs papadudot kahit puro kapintasan ang kanyang nakaraan, pinagpasyahan ko siyang sikaping ipadama sa kanya ang aking pagmamahal. Hindi marunong magluto si Bebs. Hindi siya masino pero masipag maglaba. Doon ko lang siya maaasahan sa paglalaba. All the rest, ako na. Okay lang naman kasi gusto ko siyang ituring na prinsesa. Dati nagpapalaba ako sa kapitbahay. Pero nang dumating si Bebs, ang sabi niya ay siya na lang ang maglalaba kasi sayang pa yung ibabayad sa labandera. Yung apartment ko na nasa dulo ng isang baryong malapit din lang sa bayan. Studio type apartment lang siya. 2 lang ang kapitbahay ko at sanay na sila sa akin at sa mga gawain ko. Si Mama ang nagsusustento sa akin. Nasa London siya at nagtatrabaho bilang caregiver doon. Ako lang ang sinusustentuhan ni Mama kasi
mag-isa lamang naman akong anak niya. Hiwalay na sila ni Papa na ng babae noon habang nasa London si Mama. Noong una kay Papa ako tumira pero may nangyaring hindi maganda. Nagustuhan ko kasi yung anak ng kinakasama ni Papa. Munti ko nang madali. Kaso nagsumbong sa mama niya. Ayun, pinalayas ako. Mahal na mahal ako ni Mama kaya naman pinagsisikapan ko talagang makatapos ng criminology. Para naman maipagmalaki niya ako at maging sulit naman ang gastos niya sa akin. Pero yung tungkol sa pagsasama namin ni Bebang sa apartment ay hindi ko muna ipinagtapat noon kay Mama. Pero sinabi kong may girlfriend ako kasi nakikita naman niya ang mga post ko sa Facebook. Mga pictures namin ni Bebs at pinapaalalahanan lang niya ako noon. Anak, hindi ko kukontrahin niyang pag-girlfriend mo pero sana naman makapagtapos ka muna ng pag-aaral mo ha. Hindi ako habang buhay na maglilinis ng puwet ng mga matanda dito sa London. Tatanda din ako at ikaw lang ang inaasahan ko. Oo naman Mama. Promise, hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Gagraduate ako at magiging isang pulis. Aasahan ko yan anak ha. Yes Mama. I love you. I love you din anak. May mga pagkakataon na sweet sa akin si Bebang. Pero mas madalas na ako lang ang sweet sa kanya. Hindi rin maiiwasan papadudot yung mag-aaway kami dahil may mga kachat siyang ibang lalaki. Mula noon ay natuwa naman ako kasi iniwasan niyang makipag-chat sa ibang boys. Tuwing monthsary namin ay nagdi-date kami at niriregaluhan ko siya. Hindi yon isang obligasyon para sa akin kundi talagang yon ang gusto ko at ng puso ko. Yung mapasaya siya kasi alam mo papadudot. Noong umabot kami ng 3rd monthsary namin ay mahal na mahal ko na siya. Alam na alam ni Ali kung gaano ko kamahal si Bebs. Naging komportable ako kay Ali tungkol sa lahat ng bagay kay Bebs kasi nalaman ko na walang gusto si Ali kay Bebs. Halos araw-araw ay si Ali ang nasa apartment ko pero sa gabi ay umuuwi siya kasi walang kwarto sa apartment namin. Studio type lang kasi papadudot. Diyahe daw kung makikitulog siya kasi may babae. Pero nung wala pa si Bebs ay halos magpaampun sa akin si Ali. Ikinatuwa ko rin yung komento ni Ali noon tungkol kay Bebang. Tol, parang iba na talaga si Bebang ngayon no? Lalo na kapag naka-school uniform. Mahusay ka pala mag-alaga tol ha? Siyempre naman, mahal ko eh. Mahal na mahal. Kaya nga tol sa tingin ko hindi ka iiwanan yan. Aba dapat lang, lahat ginagawa ko para sa kanya. Saan ka ba nakakita ng boyfriend pa lang pero pinag-aaral na ng jowa? Kaya nga bilib ako sa iyo tol Iba ka talaga. Hindi tol, ang totoo niyan, maswerte ako kasi si Bebang ay parang bigay ng Diyos sa akin. Marami akong palatandaan papadudot na mahal din ako ni Bebang noon. Una ay noong magkasakit ako. Kahit busy siya sa cellphone niya, kapag inuubo ako ay hinihimas niya ang likod ko gamit ang isang kamay niya. Kapag nasa mall kami ay nakakapit siya sa akin at higit sa lahat ay nagpo-post na rin siya ng mga pictures na kasama niya ako. Kaya lang noong 11th monthsary namin, noon ako nagpatato ng BEAR sa dibdib ko. Tinatanong ko din siya noon for the first time kung ano ang wish niya sa akin sa monthsary namin. Ang sabi niya ay sana daw ay magtagal pa kami. Wala akong sinagot sa kanya noon kundi ang isang matamis na halik sa kanyang mga labi. Kaya lang ng mga sumunod pang araw ay napapadalas ang pag-uwi niya ng gabi na. Kung minsan ay hindi pa siya umuuwi. Doon siya sa bahay nila natutulog. Pinupuntahan ko pa nga siya sa kanila dahil hindi na ako noon sanay na matulog na wala siya sa tabi ko. Okay sa akin ang mga magulang ni Bebang. Actually ay mabait sila sa akin at nagpapasalamat nga sila sa mga ginagawa ko para kay Bebang. Noong February 4, 2017,
10 days before Valentine's Day at 13 days bago ang aming first anniversary ay hindi umuwi si Bebang. Hindi ma-reach ang kanyang cellphone at naka-off. Pinuntahan ko siya sa bahay nila at wala siya doon. Sobra ang nervyos ko noon, Papa Dudut. Hindi ako mapakali at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Lahat ng mga kaibigan niyang naka-online sa Facebook Messenger ay hindi alam kung nasaan siya. Hanggang sa noong bago mag-alauna ng madaling araw ng February 5 ay nag-chat siya sa akin. Aaron, pasensya ka na ha, hindi na ako uuwi dyan. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang laki ng utang na loob ko sa iyo pero sana maunawaan mo na ayoko na. Pupunta na lang ako dyan bukas para kunin ang mga gamit ko. Sorry ha. Salamat sa lahat. Magdamag akong hindi nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut. Maya't maya akong umiiyak at katext ko rin si Ali noon na siyang una kong napagsabihan ng pag-iwan sa akin ni Bebang. Gusto akong puntahan ni Ali noon pero tumanggi ako. Ayaw ko kasing makita niya kung paano ako umiyak at saka gusto ko talagang mapag-isa. Gusto kong isiping mabuti kung ano ang nangyayari. Bakit nagkaganon at hindi ko inaasahan yon, Papa Dudut? Ang dami kong text kay Bebang. Puro text kasi at ayaw niyang sagutin ang tawag ko. Andyan yung nagmamakaawa na ako na bumalik siya. Ang sabi ko pa, kung ano man, yung ayaw mo sa akin ay pag-usapan natin. Babaguhin ko ang lahat ng ayaw mo sa akin, bumalik ka lang. Kung may mga gusto ka, sabihin mo, lahat gagawin ko para sa'yo. Please, Bebs. Please. Bumalik ka na sa akin. Sinadya kong umalis ng bahay kinabukasan. Ayaw ko kasing makita si Bebs na nag-iimpake ng mga damit niya. Ayaw kong makitang aalis at iiwanan niya ako ng tuluyan. Inaya ko si Ali sa farm at nagdala kami ng alak. Pero hindi pa ubos ang alak nang nakatulog ako sa cottage. Noong gisingin ako ni Ali ay magtatakip silim na. Inaya na niya akong umuwi. Siya ang nagpresentang mag-drive ng motor ko. Pagdating namin sa apartment ko ay muli akong naiyak kasi wala na nga ang mga gamit ni Bebang. Tama na tol. Tanggapin mo na lang. Talagang ganyan ang buhay. Meron talagang mga taong pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ang sakit tol eh. Ang sakit-sakit. Ang sabi ko sa kanya. Pinilit ko na lang natanggapin, Papa Dudut. Wala naman talagang pagpipilian eh. Pero ang hirap. Yun yung mga sandali ng buhay ko na ang dami-dami kong iniiyak. Pero yung paggigising ka na sa umaga, tapos una na lang niya ang makikita mo, una na rin lang ang kayakap mo sa gabi. Hindi ko naiwasang mag-post sa Facebook tungkol sa broken heart ko at nakita yon ni Mama. Tinawagan niya ako. Ano? Iniwang ka na? Ang bungad ni Mama. Oo ma eh. Masakit hindi ba? Sobra po. Girlfriend pa lang yan ha. How much na kung asawa mo na? Gaya nung nangyari sa amin ng papa mo. Napakasakit nun pero nakita mo ba na umiyak ako nun? Hindi po. Itinago ko eh. Umiyak ako kapag walang nakakakita. Pero anak, kinaya ko. Oo, mahirap, masakit pero kinaya ko. Kaya kayanin mo din anak. Pasensya ka na lang kung wala ako dyan para damayan at alalayan ka. Pero nagdadasal ako na sana hindi magtagal yung paghihirap ng puso mo. Sana makamove on ka na kaagad. Oo ma, kaya ko to.
Ikaw nga kinaya mo eh. E di mas kaya ko, hindi ba? Ganito ang sabi ko kay mama, pero sa dulo ng salita ko ay naiyak ako. Sige anak, iiyak mo lang. Mapapagod ka rin sa kakaiyak. Magsasawa ka rin sa kakaisip tungkol sa kanya kapag lahat ng bagay naisip mo na. Hindi mo na kasi ulit iisipin kapag naisip mo na. Mapapagod din niyang isip mo hanggang sa ayaw mo na. Yung puso mo mamamanhid na sa sakit hanggang sa wala ka nang maramdaman kapag nangyari yan. Makakaahon ka na sa sakit. And later on ay makakapag-move on ka na. Hindi mo siya makakalimutan pero tatapang ka. Tatatag yung dibdib mo sa pagtanggap na nawala na siya. Ma, salamat. Anak, napakabata mo pa. Sana isipin mo muna kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, marami ka pang makikilalang iba na mas okay sa kanya. Sa ngayon siguro, sasabihin mo na siya ang pinaka-okay para sa'yo. Pero mali ka anak. Maniwala ka sa akin, marami pang darating at marami ka pang makikilala. Yes ma, tatandaan ko yan. Salamat ulit ha. Ingat ka dyan. Mag-ingat ka din anak. Mahal na mahal kita, tandaan mo yan. Mahal na mahal din kita mama. At yun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Sumapit ang Valentine's Day ng 2018. Miyerkules yon at may pasok sa school. Hindi ko pa rin maiwasang isipin o asamin na sana ay kami pa ni Bebang. Matapos kami mag-usap ni Mama ng gabing yon ay nagawa kong i-block sa phone ko at sa Facebook ko si Bebang. Kinakailangan kong tanggapin na hindi na siya babalik. Binura ko na rin lahat ng pictures niya sa gallery ko at lahat ng messages niya sa inbox ko. Ang sabi ko ay mag-move on ako. Pero sayang lang at hindi ko pa rin mararanasan ang Valentine's date. Pero yon ang akala ko. Hindi ko inaasahan na for the first time ay may makakadate ako sa Valentine's Day na yon. Pagpasok ko ng gate ng school bandang 1:00 ng hapon, panghapon kasi ako ng araw na yon, ay may babaeng humarang sa akin. May dala siyang isang pirasong rose at ang sabi niya, "Hi, can you be my Valentine's date?" Napatitig ako sa mukha niya. Maganda naman siya, simpleng ganda, morena, mahaba ang buhok, matangkad at mas matangkad pa siya sa akin. "Seryoso ka?" tanong ko. Tumatango-tango siya habang inaabot pa rin niya sa akin ng rose. "Bibigyan mo ko ng rose?" Sarkastikong tanong ko. "Kapag tinanggap mo to, ibig sabihin pumapayag ka na maging date ko for the whole day." Kinuha ko sa kanya ang rose pero ibinalik ko sa kanya. "Ikaw dapat ang tumanggap ng rose, miss," ang sabi ko. "Jane nga pala." Inabot niya sa akin ang palad niya. "Aaron," sabi ko naman. "So shall we?" tanong niya. "Tara," sagot ko. Siya pang humawak sa kamay ko at pahilan niya akong tinangay palabas ng gate. Kaso nakasalubong namin si Baste, ang pinakamayabang at pinakabully na estudyante sa university. Palibhasa kamag-anak niya ang may-ari ng school at black belter siya ng taekwondo. Minsan na rin akong binubuli ni Baste pero hindi naman niya ako sinaktan. Hindi gaya ng iba na talagang kinakarate niya at halos lahat ng estudyante. Iniilagan siya kaya ng mga oras na yon na makakasalubong namin siya ay hinila ko si Jane para umiwas kami kaso ihuli na. Tinawag kami ni Baste at kabado ako noon. "Wow, Rose! Ikaw ang nagbigay niyan sa kanya?" Ganito ang pabalasubas na tanong ni Baste sa akin. Hindi kaagad ako nakasagot. "Sagot!" sigaw ni Baste sa harap ko. "Anong problema mo?" sabad ni Jane na tumayo sa harap ko.
Parang kinokoveran niya ako. Noon ay marami ng estudyante ang nanonood. Alam na kasi nila na may action na magaganap. May nakita pa ako nagvi-video na. Makikita na naman nila ang mga taekwondo moves ni Baste. Tumabi ka dyan. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Ang utos ni Baste kay Jane. Alisin mo ko dito kung kaya mo. Ang hamon naman ni Jane. Ganon ha? Baka akala mo hindi ako pumapatol sa babae. Mayabang na sabi na Baste at akmang sasaktan si Jane pero nagulat ako nang umigkas ang kamay ni Jane para sa isang solid na suntok sa mukha ni Baste na mabilis niyang sinundan ng malakas na uppercut. Blag, bulagta si Baste. Tulog si Gago. Nung una ay tahimik ang mga estudyanteng nanonood. Pero ilang segundo lang ang katahimikan na yon. Noong bumulagta si Baste ay hiyawan na ang lahat. Hindi pumayag si Jane na hindi siya ang mag-drive ng motor ko. Hinayaan ko siya, sanay din naman ako mag-drive pero habang nasa daan kami ay ang dami kong tanong sa kanya. Pero hindi lahat ay sinasagot niya. Sa isang restaurant kami nagpunta. Napakaraming tao pero nakasingit naman kami. Halata ko na noon na iba ang kilos ni Jane. Hindi siya mahinhin. Para siyang lalaking gumalaw. Wala pang nakakagawa nun kay Baste, ikaw pa lang. Paano mo yun nagawa? Tanong ko sa kanya. Boxer ang tatay ko. Tinitrain niya ako. Sagot niya. Talaga? Taga saan ka ba? Ngayon lang kita nakita sa school ah. Hindi ako sa school ninyo nag-aaral. May date dapat ako sa school ninyo. Hindi naman sumipot. Gusto kong maranasan ang date pag Valentine's kaya nag-abang ako sa gate. Wala lang. Trip ko lang. Bakit ako? Ayaw mo ba? Napipilitan ka lang? Hindi naman, actually natutuwa ako. Pwede bang iwasan mo yung word na yan? Nakakairita eh. Ang alin, yung actually? Sorry naman taga saan ka? Sa susunod na Valentine's Day na ulit tayong magkita, Aaron. Huwag mo na akong kilalanin kasi pagkatapos nito, mawawala din ako at magpapakita lang ulit ako sa'yo next year. Ha? Ano ka ba, alien? Hindi na niya sinagot ang biro ko. Pagkatapos nito, saan mo gusto magpunta? Gusto mo manood tayo ng sine? Gusto mo yung may X and Y's? Napatingin ako sa mukha niya noong marinig ko ang sinabi niyang title ng movie na palabas nga noon sa mga sinihan. Oo ba? Kahit na parang mali na ganong tema ng pelikula ang panonoorin ko sa panahong nagmo-move on pa ako kay Bebang. Okay sige, nood tayo, ang sabi niya. Noong dumating ang order namin ay kumain na kami at gaya nga ng dati ay wala siyang hinhin sa pagkain. May Facebook ka ba? Tanong ko. Wala, mabilis niyang sagot. Imposible, yung kapitbahay nga naming 74 years old may Facebook. Ang sabi ko pero wala akong narinig na sagot sa kanya. Nanood nga kami ng sine Papadudot. At noong part na maghahalikan na si Enrique Hill at Liza Soberano, nagulat ako nang biglang inilapit ni Jane ang mukha niya sa akin. Siya pa ang kumabig sa ulo ko upang maglapat ang mga labi namin para sa halik na noong una ay asiwa pero noong magtagal ay naging suwabe na rin. Naging maalab na rin. Pagkatapos ng halikang yon ay narinig ko siyang nagsalita. Salamat ha. Pagkalabas namin ng sinihan ay nagaya siyang magpunta sa Tanawan. Isang lugar yon na sakop ng Fort Magsaysay. Mataas ang lugar na yon at matatanaw mo ang halos buong syudad at mga karatig pang bayan. Siya pa rin ang nag-drive. Madilim noong nakarating na kami ng Tanawan. Malamig ang hangin at maganda ang tanawin.
Umupo siya sa malaking bato habang nakatanaw sa malayo. Tumabi ako sa kanya. Kaya mo ba? Narinig kong tanong niya. Na ano? Nahintayin ulit ako next Valentine's Day para magkita tayo. Bakit naman kasi next Valentine's Day pa? Kung pwede namang araw-araw tayong magkita. Hindi pwede eh. Mabilis niyang sagot. Bakit? Basta. Muli ay namagitan sa amin ang katahimikan. Ang hirap kasing hulaan ang nasa isip ni Jane. Hindi ko alam ang sasabihin ko kasi kung hindi ako barado, deadma. Aaron? Oh, pwede mo ba akong yakapin? Sure, sabi ko sabay yakap sa kanya. Ano, okay ba? Tanong ko. Hindi siya nagsalita. Napaka-misteryoso mo, Jane. Mahinang sabi ko. Aaron, hindi pa kasi panahon para sa pag-ibig. May mga mas mahalagang bagay pa na dapat paghandaan para sa kinabukasan. Pagkatapos nito, huwag mo kong isipin. Mag-focus ka sa ibang bagay. Ang mahalaga nagkita at nagkasama tayo ngayon. At sino bang makakapagsabi, baka pagdating ng araw magsasama tayo at hindi na maghihiwalay. Hindi pwedeng hindi kita isipin, Jane, dahil kakaiba ka. Makakalimutan mo din ako pero hahanapin kita sa susunod na Valentine's. Magde-date tayo ha. At ikaw naman ang taya. Ang sabi niya. Ikaw kasi ayaw mo kong paggastusin. May pera naman ako at saka ako dapat ang gumagastos. Plano ko naman lahat to kaya hayaan mo na. Bumawi ka na lang next year. Ang sabi niya sabay harap sa akin at saka ako niyakap ng mahigpit sabay bulong. Thank you, Aaron ha. At last, naranasan ko rin makipag-date sa araw ng mga puso. Actually, Jane, ako din First time ko to. Ang kulit mo naman, Aaron. Sabi nang wag mong gagamitin ang salitang uwi na nga tayo. Tila bad trip niyang sabi. Sorry, hindi na mauulit. Huwag ka na magalit. At saka wag muna tayong umuwi. Hindi ako galit pero kailangan na nating umuwi. Dapat before 9 nasa bahay na ako. Sige, ikaw ang bahala. Ang sabi ko saka ko siya inalalayang tumayo. Magkahawak din kaming bumaba at noong nasa motor na kami, ikaw na mag-drive, sabi niya. Gusto kitang yakapin hanggang sa makauwi tayo, nakangiting sabi niya. Pabor yun sa akin pero hindi ko pinahalata. At yun nga ang nangyari, Papa Dudut. Nakayakap siya sa likod ko hanggang sa makarating kami ng terminal. Hindi siya pumayag na hintayin ko siyang makasakay ng jeep. Ipinagtabuyan niya akong umuwi na at sinunod ko siya. Habang sa puso ko ay dama ko ang pagpapasalamat dahil nairaos ko ang Valentine's Day na hindi inukupan ni Bebang ang isipan ko dahil yon kay Jane. Hindi ko na muling nakita pa si Jane, Papa Dudut. Kahit na anong gawing search ko sa kanya sa Facebook ay hindi ko na siya nakita pa. Hanggang sa mga sumunod na araw ay muli akong nangulila kay Bebang. Hindi pa rin ako nakaka-move on at muli kong nadama yung sakit. Si Ali ang kasama ko gabi-gabi sa apartment. Matutulog lang kami kapag lasing na kami at nabibingi siguro si Ali sa kakasambit ko sa pangalan ni Bebang. Dahil laging si Bebang ang paksa ng usapan namin. Hanggang sa sumapit ang isang gabing nakainom kaming pareho. Nagkatabi kami sa kama ni Ali. Bigla niya akong hinalikan sa labi. Nagulat ako, Papa Dudut, at tinulak ko siya saka ko siya pinagmumura. Ano bang nangyayari sa'yo, gago ka? Sige na tol, pumayag ka na, baka ito yung solusyon sa problema mo. Gago ka ba?
Paano magiging solusyon sa problema yung kababuyang iniisip mo? Sige na kasi, sabi niya saka muli niya akong niyakap. Sa kanya ako pinugpog ng halik na kahit na anong alagwa na gawin ko ay hindi ako makahulagpo sa yakap niya dahil napakalakas niya. Napakalaking tao kasi ni Ali, Papa Dudut. Yung halik niya sa leeg ko at yung init sa katawan niya ay parang dumarang na rin sa akin. Ewan ko ba, Papa Dudut, kung anong nangyari sa akin ng sandaling yon at napapayag niya ako sa gusto niyang mangyari. Nang matapos kami ay wala siyang imik na umalis. Iniwan niya ako. Nandiri ako sa sarili ko sa mga nangyari. Naligo ako at kinabukasan ay nag-text siya sa akin. Pwede bang pumunta dyan? Tanong niya. Mura ang sinagot ko sa kanya at ang sabi ko pa, wag na siyang magpapakita sa akin kahit kailan. Tapos na kako yung pagkakaibigan namin. Blinako na siya sa phone ko at sa Facebook. Kaya lang ilang araw ang dumaan ay nakaramdam ako, Papa Dudut, ng kakaiba sa sarili ko. Naging napakalaking problema sa akin ang idinulot ni Ali. Hiyang-hiya ako sa sarili ko at hindi ko alam ang gagawin ko. Hanggang sa wala na akong pagpilian. Inunblock ko na si Ali sa phone ko at pinaring ko na ang phone niya. Nagring at tinext ko siya, Papa Dudut. Hoy! Bumili ka nga ng pitikit. Dalhin mo dito ngayon na. Agad siyang nagreply. Bakit? Aanhin mo yung pitikit. Basta bumili ka ngayon na. Nang dumating si Ali ay hindi ko siya matitigan. Mura ako ng mura nang pumasok ako sa CR upang gamitin ang pitikit. At nang makita ko ang resulta ay muli akong napamura. Galit akong lumabas ng CR at dinaluhong ko siya ng suntok si Ali. Sinengga-sengga niya ang mga suntok ko habang pilit niya akong niyayakap. Hindi ko matanggap, Papa Dudut, na isang tomboy na kagaya ko ay magbubuntis. Ito ang dahilan kung bakit ako nagtatago sa amin, Papa Dudut. Nahihiya ako sa mga kakilala ko. Si Mama ang nagsuggest na dito muna ako sa kaibigan niya manirahan. Kina Tita Salud na dating kasama ni Mama sa London. Inamin ni Mama sa akin na kinatuwa niya ang nangyari sa akin. Sabik siyang magkaapo, bagay daw na akala niya ay hindi na mangyayari kailanman. November 18, 2018 ay isinilang ko po ang bunga ng kagaguhan ni Ali. Lalaki itong baby namin. Alam ni Ali na nanganak na ako pero hindi niya alam kung nasaan ako. Mahal daw ako ni Ali noon pa daw. Noon pa daw niya akong balak na gawin na tunay na babae. Kaya lang, Papa Dudut, ay pusong lalaki eh. Kahit nanganak na ako ay hindi pa rin nagbabago yung gusto ko. At alam mo kung ano ang gusto ko? Yung sumapit muli ang Valentine's Day upang makasama kong muli si Jane. Oo, nakamove on na ako kay Bebang at friends na kami. May asawa na siya, isang pulis, ang kanyang napangasawa. Na parang pinagsisisihan naman niya. Kung tutuusin ay masyado siyang maagang nag-asawa pero inamin niya sa akin sa chat na pangarap daw niyang magkaroon ng pamilya. Mga anak at mabuting asawa sana. Kaso nung una lang daw mabuti ang asawa niya. May kinalaman daw ang nakaraan niya kung bakit nagbago ang pagtingin sa kanya ng kanyang mister. Pero sabi naman niya, kasal kami kaya hindi ako bibitaw kahit na ano pa ang mangyari. Naawa ako kay Bebang, Papa Dudut, pero pinili niya yun eh. At saka tama siya. Hindi ko kayang ibigay sa kanya ang pamilyang hinahangad niya dahil pareho namang kaming may ubaryo. Kahit na hindi ko tanggap si Ali ay mahal ko naman ang anak namin. Iniiwasan ko siyang makausap kahit sa text o sa chat lang dahil inuungot niya sa akin yung pag-ibig niya. Nababad trip lang ako kapag nakakausap ko siya, Papa Dudut. Payo ni Mama sa akin, bakit daw hindi ko subukang mahalin yung ama ng anak ko? Imposible yun, Ma. Hindi mangyayari yun. Unawain mo sana ako.
puso ko pang lalaki. Yung katawan ko lang ang pang babae. Oo, nauunamaan naman kita. Ang sabi ko lang, baka pwede mo subukan. Hindi na, ma. Lolokohin ko lang ang sarili ko kapag ginawa ko yun. Sa totoo lang kasi, Papa Dudut, mahirap eh. Hindi ko alam kung nauunawaan niyo kami, pero sana magkaroon naman kayo ng konting pangunawa para sa mga kagaya namin. Hindi po namin kagustuhan ng maging ganito. Napakahirap maging tomboy o bakla sa totoo lang. Kung pwede lang maging normal na babae, dapat noon ko pa ginawa. Bakit gugustuhin ko pang mahirapang magmakaawa kay Bebang na mahalin ako at huwag akong iwan? Sabi daw sa Biblia, lalaki at babae lang daw ang nilikha ng Diyos. Sino kayang lumikha sa amin? Kilala niyo ba? Baka pwedeng ipakilala niyo kami sa kanya para kuyugin namin siya at i-torture para gawin niya kaming normal. Pasensya na po kayo pero sana ay mabasa ninyo ang kakatuwang kwentong ito ng buhay ko at pag-ibig. Sa ngalan po ng mga kagaya ko ay gusto ko pong kunin ang pagkakataon na ito na makiusap sa inyo na sana po itanggapin nyo naman kami. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Ara, aka Aaron. Maraming salamat, Ara, aka Aaron, sa pagbabahagi ng iyong Barangay Love Stories. Tama ka, Aaron. Hindi mo kasalanan ang pagiging isang tomboy. Pero sarili mo ang kakalabanin mo at mahihirapan ka kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan kung sino at ano ka. Subukan mong papasukin sa buhay mo ang mga taong nag-aalok sa iyo ng pagmamahal. Malay mo, sa bandang huli ay maging maligaya ka. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.